So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Ayan, welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, gusto ko naman mag-share ng thoughts kung kasya pa ba ang 128GB na internal storage ngayong 2024. So tara mga ka-J-Vlog, check natin. Mga ka-J-Vlog, for today's video, kasya pa ba ang 128GB sa internal storage sa isang smartphone ngayong 2024? So, hindi lang iPhone ang tinutukoy ko dito, even mga Android smartphone. So, meron ako mga bunch na smartphones dito na mga daily driver ko na smartphone. And share ko kung ano yung mga storage ng mga iPhones ko. Itong gamit natin ngayon na POV is iPhone 14 Pro Max, 256GB to. At meron tayong iPhone 15 Pro Max na 256GB din kasi ang minimum na ng 15 Pro Max ngayon is 256 na. So ito na talaga yung affordable way makabili ng iPhone 15 Pro Max is 256. So okay rin naman na minimum na. Meron tayo dito mga Pro smartphone. Meron tayong 13 Pro and iPhone 15 Pro na both is 128GB. So yan. Marami kasi ako nakikita sa comment section na nagtatanong, Lods, kasya pa ba 128GB? Okay ba magwa-128 ako, Lods? Pwede na ba yan? Or magto-256 ba ako? Kasi meron din ako nakikita sa comment section na parang hindi na raw sulit ang 128 sa kanila. Yung iba sulit naman, yung iba naguguluhan. So kaya nag-decide ako, gumawa na lang ng video para, yun, makatulong din sa inyo sa pag-decide kung ano bang perfect storage para sa inyo. So, pero ang focus natin dito is yung mga iPhones talaga. So, unang-una dyan mga J-Vlog, 64GB muna. Makakabili kayo kasi ng 64GB ngayon, di ba, na mga iPhones and Androids. So, meron tayo ditong Android smartphone na merong 64GB sa internal storage. This one, the Itel A54G. 3GB64 and meron tayong mga bunch na Android na merong 120GB, the Nubia Music and Vivo Y28. So mga 120GB. So and lahat to is newly released na smartphone. And titingnan din natin kung okay ba yung storage ng mga to rin. Okay. For iPhone, meron na ang pinaka-minimum na makukuha yung iPhone ngayon is 64GB. iPhone 12 pababa, iPhone 12 pababa, nag-o-offer pa lahat yan ng 64GB na internal storage. Pero mga iPhone 13 pataas, ang pinaka-minimum na nila is 128GB. So sa 64GB, kung yan ang main na smartphone nyo, at marami kayong ginagawa sa smartphone tulad na lang ng photography, tulad na lang ng photography, games, at marami kayong ni-store na files, definitely, 64GB ay hindi na po perfect fit para sa inyo ngayong 2024. Kasi, sa system storage pa lang ng 64GB ay malaki na ang kinakain. So, for example, tignan natin itong Itel A50. Ito is 64GB ang internal storage. And ang ang nakain na system storage niya is nasa check natin. Nasa 10.47GB. So, 50 plus gigabytes na lang available storage niya. And sa ngayon, ang dami kasing mga files ngayon or mga applications na ang laki ng required storage na. To be honest, Facebook din, malaki na rin ng kumakain eh. Nasa almost 700MB to 1GB. Depende na lang din sa mga cache din na naka-save sa apps. TikTok ang pinakamalakas kumain, especially pag parati kayo nag-e-edit. Meron kasi yung cache and yung mga stored na data na usually pag parati kayo nag-e-edit dyan ng mga video sa TikTok, hindi mo mapapansin ang laki na ng kinakain storage, mga gigabytes na. So, kailangan nyo parating i-delete yung mga cache para naman mag-refresh din yung storage at bumaba yung storage ng TikTok. So, TikTok, pinakamalakas din kumain yan. Kung nag-edit kayo sa TikTok at parati kayo nagpo-post yun, malakas kumain yan. Pero pag nagbabrowse kayo sa TikTok, hindi naman malakas kumain ng storage yan. So, for mga creators na focus yung ganong centric na storage, kumbaga. So, 64GB So, yun, to be honest, 64GB hindi na yan perfect fit ngayon 2024. Sobrang bababa na po na yan. Lalo na sa gaming.
lalo na sa gaming, ang laki kumain ng mga storage ng mga games ngayon, tulad na lang ng ML. ML, nasa, ano na yan, nasa 10 plus gigabytes na yan. Lalo na COD, almost 30 gigabytes, and Genshin Impact, almost 30 gigabytes yung mga games na yan. Eh, kung talagang gamer kayo, hindi na talaga nyo magagamit itong 64 gigabytes. Pero may nagtatanong, Lods, meron naman siyang expandable storage eh. Magagamit ko naman expandable storage, kaya siguro pwede na yung 64. Quick reminder lang, yung expandable storage is pwede yan for music, photos at yung mga files mo. Pero pag sa mga applications, ang kakaining storage yan mga J-Vlog, yung internal storage niyan ng smartphone mo. So, hindi siya kukuha sa micro SD card mo. So, doon siya sa internal storage. Yes, malaking tulong ang expandable storage for videos at yung mga ibang files pa. Pero pag apps, hindi po yan. Doon naman tayo ngayon sa main topic, 120 gigabytes. Kung ako tatanungin mga J-Vlog, kung focus nyo talaga ay parang yung trabaho ko na parating ginagamit yung smartphone for taking videos, for taking photos, for me, 120 gigabytes sa isang content creator ay hindi na po perfect fit yan. Napakaliit na po ng 128. Lalo na ito mamaya magpapakita ko ng example na itong 13 Pro ko. Ito kasi yung secondary vlogging camera ko. Tapos yung main camera na pang vlog ko is yung 14 Pro Max 256 yun. Tapos gumawa na lang ako ng secondary na 128. So papakita ko na kung bakit maliit ang 128 sa isang content creator. Pero kung isa kayong user, pero kung isa kayong consumer na more on taking photos and videos, nagtanong na rin ako sa mga nagtanong rin ako sa mga ibang mga kakilala ko na hindi na raw talaga kasya 128 sa kanila. Ang dami nilang videos, ang dami nilang pictures. So nalilita na sila sa 128 gigabytes. Kaya mas piniprefer na nila is 256 gigabytes. Kung isa kayong consumer na mahilig sa multimedia and games, pinaka-minimum na po na para sa inyo is 256 gigabytes na. So, pakita ko sa inyo tong 128 na to. Grabe ang na nito. Full storage na to. Itong 128 ko na iPhone 13 Pro. Ginawa ko kasi to, nag-game test din ako. So, meron ako mga few games dito. 2, 4, 6 games. Lahat to naka-full download yung resources. So, Genshin Impact, COD, Asphalt 9. So, ginamit ko to for gaming. So, ayan ito yung POV ng isang consumer na kung nag-gaming kayo at ginagamit nyo for multimedia, hindi po kasya sa inyo ang 128. Pakita ko sa inyo yung available storage na ito. So, yung available storage na, tingnan nyo, malapit na ako mapuno dito. Ayan. Wait lang. Malapit na mapuno to. 121 gigabytes na yung nagamit. And tingnan nyo naman, ito po yung halos kumakain ng mga storage ko. Ayan. So, kung makikita nyo, Genshin Impact ang pinakamataas with almost 29 gigabytes. Ang laki. COD is 26 gigabytes. So, yun nga tulad na sinasabi ko, ginagamit ko to for making vlogs din. Yung photo or gallery ko is 19.5 gigabytes. So, napakalaki ng mga storage niyan. Mobile Legends Bang Bang is almost 10 gigabytes. Farlight 84, naka-download na rin yan, 3.81 gigabytes, Asphalt 9. Itong Honor of Kings, itong Honor of Kings, na-download ko na yung mga resources din nito. So, ewan ko ngayon, hindi ko pa kasi ito na-update kasi full storage na nga. Pero yan yung mga, storage. Kung makikita nyo, TikTok din, ginagamit ko to minsan for posting. Ang laki na rin ng TikTok, 2.24 gigabytes. So, mali rin ako. Yung Facebook, 1 gigabyte. Grabe, di ba? Ang lalaki na po ng required storage ng mga application ngayon. Even social media na mga applications, ang laki na po kumain ng storage. So yan ulitin ko, 128 gigabytes sa isang consumer na more on gaming and taking photos, hindi na po perfect fit ang 128. Parang sa akin din talaga. Ako, nag-prefer ako ng 128 kasi secondary naman. Meron naman ako mga ibang 256 na smartphone na pwede kong ipasa yung mga files. Pero meron ako mga natanong din na consumers na yung 128 is okay pa rin sa kanila. Kasi, hindi naman sila gaano masyado kumain ng storage. Kumbaga, for parang hindi active masyado sa sa games and hindi mahilig mag-take photos masyado. So, 128 for casual user. Tawagin na natin silang casual user. For mga casual user, definitely 128 is okay pa, even 64 gigabytes. Kasi yung 64 gigabytes, kung isa kayong casual user na main focus nyo lang sa smartphone is social media lang, nagbabrowse, hindi mahilig mag-take ng photo, bihira lang. May mga ganong consumer. Depende na lang talaga yan. May mga ganong consumer pa rin. Yung parang focus lang niya sa college tech, social media, makapag-TikTok, makapanood ng YouTube.
64 and 128 is okay pa sa kanila. Lalo na yung 128. Marami pa yung ma-offer na storage sa kanila. Meron ako dito yung pinsan ko, 128 gigabytes niya iPhone XR. Yung iPhone XR niya na 128, chinek ko yung storage nun. Ang main na ginagawa niya is, ang laro niya lang is ML, even COD, tapos few photos or videos. 128 kasya pa sa kanya kasi meron pa siya mga extra na 50 gigabytes. So, yun. Ulitin ko. So, nakikita nyo yun. Nagdedepende na lang talaga sa paggamit ng isang consumer. Kaya, sa mga bibili sa Green Hills or kahit saan mang tindahan, parating yung iisipin, yung storage ay nagdedepende po yan kung paano nyo gamitin yung smartphone nyo. Lang nga sinabi ko, parang ako, is more on multimedia, at games din. Kaya 256 na pinaka-minimum sa akin. Pero yun nga, kumuha naman ako ng mga backup. And even 256 na main phone ko. So, marami naman akong storage na pwede ko paglipat-lipatan. And ito pa, meron din namang solution sa mga iPhone users. Meron namang solution sa mga iPhone user and Android user. Kung, kunyari, 128 na purchase nyo, nag-full memory, nag-full storage kayo, may solution naman dyan. Pwede naman kayong bumili ng storage sa cloud. So, for example, sa Google, merong cloud yan. And of course, sa iCloud. Meron din pong monthly subscription naman. And sa G Drive, may mga monthly subscription yan. Depende na lang. Pakita ko sa inyo. So, meron naman yan. So, yun yung isang main solution dyan. Kung naubusan na kayo ng storage, bumili na lang kayo ng iCloud. Pakita ko sa inyo. So, ito mga ka-J-Vlog. Tignan nyo yung sa akin. Naka-purchase ako ng iCloud pa, which is 50 gigabytes yan. Etong iCloud kasi na to, kaya sobrang napuno na agad. Kasi lahat ng iCloud ko nakasync sa isang iCloud account. So, iPad, MacBook, iPhones, lahat yan nagbabackup. Kaya sobrang baba ng 50 gigabytes for me. Pero kung isa kayong consumer, pwede nyo naman i-limit yan. Pwede nyo i-turn off naman yung iCloud ng isang device para hindi siya mag-auto backup doon sa iCloud mo. Pero pwede naman kayong mag-option dyan. May change plan. Pakita ko sa inyo yung mga plan na available sa iCloud ng Apple. So, mura lang naman ang storage na pinakamaliit. 50 pesos for 50 gigabytes na po yan. Monthly yan mga ka-J-Vlog. So, monthly. Yun, isipin nyo 128 gigabytes. Magkakaroon kayo ng plus 50 gigabytes. Magbabayad lang kayo ng subscription na only 49 pesos. Maliit lang naman. Ito mas sulit. 150 pesos, 200 gigabytes na mga ka-J-Vlog. And more space for lots of photos and videos. So, yan yung main focus ng iCloud is to, kung mahilig nga kayo sa mga photos, videos, mas okay na mag-purchase kayo ng iCloud mga ka-J-Vlog. Pero kung sa games, hindi nyo magagamit yung iCloud for installing games. Main na focus niyan is yung storage nyo talaga. So, para mabuhasan yung storage nyo at makapag-install pa kayo ng few games, pumili kayo ng iCloud para doon nyo ma-store yung mga photos and videos nyo. Tapos, kung meron naman kayong extra budget na monthly, di ba, may kayo, 2 terabytes, ayan, 499 pesos, 500 pesos lang naman, 2 terabytes na yan. Ang laki niyan mga ka-J-Vlog. Ang laki niyan mga ka-J-Vlog. Great for families yan with plenty of storage to share. So, ang maganda rin sa iCloud storage na subscription or iCloud Plus, pwede kayong mag-share sa family nyo. Pwede nyo i-share din sa family nyo yung storage. Ayan, 6 terabyte, 1,490 or almost 1,500. Ayan, no? Ideal for photographers and content creators. So, syempre, mga photographers, minsan nag-shoot yan, mga 4K video resolution, even mga content creators. Pero ako kasi, ang shoot ko lang is Full HD 1080p. Pero iba kasi, focus nila is minimum is 4K res. Malaki kumain ng storage yan, mga J-Vlog. Kasi pinakamataas, medyo expensive na. 12 terabyte, 3,000 yung plan yan. Ayan, ang largest, target yan is yung mga, talaga, yung mga advanced users, kumbaga, yung mga editors, mga ganyan. Ayan yung mga level up na content creator. So, yon, kung makikita nyo naman mga J-Vlog, marami ring solution sa storage din. Kaya, for me, kung bibili kayo ng isang iPhone, pinaka the best talaga or pinaka minimum na pwede nyo ma-purchase, lalo na sa mga older generation, is 128 gigabytes. Kung may option din kayo, for example, 64 and 128, napakakonti lang ng difference naman nila sa presyo, go for the 128 gigabytes mga J-Vlog. Yan ang pinaka-minimum na storage na pwede nyo magamit ngayong 2024. So, sa mga Androids din, ganyan din.
128 na ang the best option na pwede nyo magamit ngayong 2024. Itong 64 na isa, tatry ko naman to sa games and sa ibang stuff. At pwede nga tong 64GB sa mga casual user na lang. And pwede rin yan sa mga sa mga anak nyo na gamitin for online class, gamitin for sa class nila, 'di ba? Na hindi nagfo-focus sa gaming. Pwede pa naman ng 64GB. So yan, sana nakatulong po itong video na to about sa buying decision nyo kung ano bang storage ang pwede nyo ma-purchase or perfect storage na pwede nyo ma-purchase ngayon 2024.